nyo. Walang tiwala sa inyong taong bayan. Ang problema. Yan talaga ang pinaka-problema ngayon. O, ito nangyayari ngayon. Yung online voting, ang baba ng turnout. Tapos, yung turnout pa, ganyan. Di nakita nyo? Siguro, ewan ko I really hope hindi. Kasi ako, I'm part of helping some OFW na magkaroon ng awareness pagdating sa botohan. Sa matter of fact, lagi ko nga sinasabi yan. Nonsense ang rally at sigaw natin kung hindi naman kayo boboto. Pero ngayon, paano magtitiwala mga OFW? Kung yung mismong parang yung parang proof na binoto nila, ibang pangalan. Tapos ang palusot ninyo dahil kesyo para hindi maibenta yung boto. Oh, sige nga. Para hindi mabenta yung boto, kasi pagka lumabas daw yung mga binoto mo, baka picturean, tapos isend doon sa, o i-screenshot, isend doon sa nagbibigay ng pera. Oo nga, maaring na-achieve nyo yun. Pero, still, yung mga botante, hindi naman confident na talagang naboto nila ay at pumasok sa system ninyo ay yung kanilang binoto. Ano na nga po sila meron na nga silang duda dahil sa mga desisyon ninyo na ang pinupunan nyo lang yung mga hindi nasa administrasyon. Tapos yung mga desisyon ninyo na online, na palpak, hindi makaboto yung iba. Pag nakaboto naman, iba yung pangalan. Panoorin natin ito para malaman natin kung talagang handayaan ay nagsimula na ba o hindi. Nagrereklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos bumoto online. Hindi raw tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang COMELEC. Nasa frontline ang balitang yan si Kari Cator. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Alam mo, sana in-explain nyo yan nung una. Hindi kasi klaro At saka sana walang pangalan. Ang daming question Una-una, kaduda-duda na nga yung online. Ibig sabihin, dun pa lang sa pag-online, marami na sa ating mga kababayang OFW, medyo nagdududa na. Kasi alam naman natin, ang dali ma-hack sa Pilipinas. Yun yung mga departamento sa Pilipinas government department. Nahahak yan pa kaya. So yan, eto hindi ko sinasabing totoo. Okay? Pero yung duda na andun na. Yung duda ng tao na andun na. Tapos, sana man lang pinaliwanag yun nung una bago nagsimula ang botohan, hindi nyo din pinaliwanag. Tapos ngayon, merong ibang pangalang lalabas. Di sana code na lang. Kasi yung palusot na, sorry pasensya ka na, COMELEC chairman, yung palusot na iba yung pangalan, bakit? Ano, bakit yun ng pangalan lumalabas? Hindi ba pwedeng wala na lang lumabas sa pangalan kung ang purpose pala ay itago yung mga binoto? Bakit yun na lumalabas? There is something wrong. Yun lang sa akin yun Kasi the purpose para hindi nga mabenta daw yung boto mo, hindi ma-screenshot. Tapos ibebenta mo ngayon doon sa, di ba? Ganon. But still, di sana wala na lang pangalan. Bakit may pangalan? Ang labo naman, sir. Nung palusot natin, medyo nagduda na nga ang tao. Mas lalong kaduda-duda pa itong ginawa ninyo. Pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying.
Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang ng mga boto sa halos 80 posts ng COMELEC sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, meron po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po silang makukuha din doon. Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yon papayagan kasi nga paglabas, mapapakita nila yung picture sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo na magpicture. Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling beripikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Inaasahan ng COMELEC na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll Grabe, no? sa internet voting. Paano nga kasi? Ay, nako. Ewan ko sorry pero medyo palpak talaga Mas lalo tuloy kaduda-duda talaga yung ginawa ninyo Solusyonan nyo yan. Dapat nung una pa lang talagang itinuro nyo na maayos. Wala akong narinig na OFW na nagsasabing maayos yung botohan ngayon. Lagi. Madami yung nagrereklamo sa akin. Sabi ko nga, anong gagawin ko? Hindi man ako parte ng COMELEC. I mean, sorry ang dami nagrereklamo sa akin Wala man ako magawa. Hindi naman ako parte ng COMELEC. Hindi man lang pinaliwanag ng COMELEC, wala talaga. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Yun po ay karapatan po talaga nila. Bakit ba Hindi po tinatanong yan si attorney? Yan yung pinakasablay na public official. Yan ang talagang sablay sobra. Sagad sa kasablayan to. Huh? Yung mga sagot niya, pantanga lang Sorry pero that's the truth. Papakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran. Kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Nagbabalik Ang sagot niya, pang simple, no? Hindi mo maintindihan na naging abogado, no? That's the best of Marcos administration. Grabe. Alam mo, ay nako. Pero mga kababayan, bumoto pa rin kayo mga OFW. Kahit ganyan, boto pa rin kayo. Kahit na nakaka-frustrate tong ginawa ng COMELEC, bumoto pa rin kayo. Kasi sayang ang laway natin pag di kayo bumoto. Hindi naman siya tiwala na lang talaga sa Diyos kung yung boto nyo Kasi malalaman naman niya mga kababayan May voters turnout yan yung mga OFW kung sino binoto ninyo. Ang problema kasi dito, yung sinasabi nilang malalaman mo after the election na, doon pa magkakaalaman. Pero kasi ang sinasabi ko nga paulit-ulit, yung bagang duda. Sana natanggal nung una kung naipaliwanag nung una. Pangalawa, kung sana walang pangalan, di sana walang duda. I mean, if you want code, why not code ang inilagay? Bakit pangalan ng kandidato? Don't tell me hindi pwedeng gawa ng paraan yun. Di ba? Pwedeng gawa ng paraan yun. Pero bakit yun? Bakit yun ang nailagay? Mali Mali talaga So lalo tuloy kasi yun na dapat sana naunawaan ng COMELEC na yun dapat ang tanggalin. Kasi nagduda na nga dun sa online. Marami nang nagrereklamo sa online. Bakit hindi kayo nakikinig? Tapos meron pang ganito.
Kita niyo yung voters turnout ngayon. Ang baba, sobrang baba. Kasi nga, yung duda nandun. Sana tinanggal nyo. Yun ay trabaho ninyo. Diba? Yun lang naman po sa akin. Hindi naman ako OFW. Sa Pilipinas pa rin ako boboto. Pero yung duda kasi, yung duda ho sa mga kababayan natin, yun ang dapat mawala. Pagka ganyan, gambante ko, dasay na lang ang masasabi ko dyan. Huh? Wala talaga eh. Anyway, maraming salamat. Sana lang i-share nyo itong video na ito para patuloy po tayo may pamahagi ang mga katotohanan. Alam nyo, sa panahon ngayon, social media na lang talaga ang kakampi ninyo. Marami pa nga sa social media, bilis maganon eh. Hindi, ako, ayoko manira ng kapwa kasi mahal ko lahat ng mga vloggers, pero may mga vlogger talaga na madali masway. Kaya sa akin mga kababayan, doon tayo sa Banateros. Banateros, matibay. Maaasahan nyo kami. Hindi, alam mo kasi kaming Banateros, lahat po kami, wala po sa amin napabudol. Hindi po kami nagyayabang Pero hindi po kasi kami yung tipo ng we follow the wave. We go against the wave. Lalo na pag sa tingin namin ito ang tama. Wala kaming pakialam. Hindi kami gumawa ng ng vlog because uhaw kami sa popularity. O ginawa namin tong vlog na ito because gusto namin ma-recognize ng mga tao. Hindi. We did this vlog because ito yung laman ng aming mga puso. Kaya maaasahan nyo kami na talagang totoo ang kakampi namin kayo. Hindi kami itong nangyayari na to, nagkakasubukan ngayon Basta kami kakampi kami. Sa tingin namin ay tama. Kayo na lang ang magsabi kung ano sa tingin ninyo ang tama at mali. Kanya-kanya ho tayo. Pero gayon pa man, nakikita ko naman ang pulso kasi nagpa-poll ako 80% nagsasabing hindi nila iboboto si Senator Amy. 20% lang magsasabing boboto nila. Nakakatuwa dahil hindi na kayo nagpapabudol. Diba? Nakakatuwa po yun. Congratulations natin ang bawat isa. Palakpakan. Sana po ay patuloy na wag po kayo magpapabudol dahil I understand yung mga dahilan ng iba dyan pero it's just so frustrating. Laban tayo. Duterte, ipaglaban natin. Double time tayo. Double time natin ng mga Duterte. Hindi lang ho natin ito i-voice out. Ikampanya natin sa mga kaibigan. Ikampanya natin sa mga kamag-anak natin. Ipaliwanag natin sa kanila bakit kailangan straight. Ulitin ko straight. Hindi lang isa, hindi lang 5, hindi lang 3, hindi 7. Straight kailangan 10. Pasok sa banga. Ika nga. Ipaliwanag natin yan. Importante po yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa